Treasure hunting weekend. Kami ngayon ay papunta sa bundok na merong mapa na aming i-remap muli. At sa pag-remap ng mga Yamashita treasure map or general's map ay kailangan hanapin mo yung kanyang mga markers. Sa aking experience sa general treasure site, kasi meron akong dalawa na actual na napuntahan na generals treasure site na merong mga recovery, ay malalayo talaga ang marker nito. Ang marker nito ay karamihan nasa tuktok ng bundok. Ang isa ay nasa creek, at yung isa ay merong ginagamit na kahoy o malaking bato, pero malalayo yan. Nasa 200 or 300 meters ang mga distansya. Dito sa itong pinuntahan ko ay talagang malayo. Yung kanyang pinaka-marker sa creek ay mga itong magkatabi-tabing bato na malalaki na hugis puso at may marka na puso ayon sa mapa. Kaya kapag matagpuan natin ito, ay atin ito i-connect or i-target natin doon sa tuktok ng bundok kung saan merong old century tree na pangalawang marker niya. At kapag natagpuan ito, ay i-scale nyo na naman, kasi ang general's map ay naka-scale yan. Kung hindi 1:500, yan ay 1:1000. Ibig sabihin, pinaliit ang lugar at nailagay sa papel, pinaliit ng 500 beses ang lugar. Kaya kung i-scale natin yan, ay ma-estimate natin kung saan nakalagay yung nandyan sa mapa ng kanyang item. Kaya wala tayong transit, wala tayong pang target ng itong range finder. Wala tayong range finder ngayon. Madali lang sana, kasi tatayo lang tayo sa creek sa parting norte at targetin natin yung south sa tuktok ng bundok. Kapag meron tayong range finder, ay makukuha natin ang eksaktong distansya niyan, at makikita nyo naman sa mapa na ang item ay nasa kalagitnaan or 3/4 na distansya galing sa century old tree sa tuktok ng bundok. Okay, at pag Yamashita, pag may general treasure map, karamihan yan ay tatlo talaga ang deposito. Isang giveaway, isang medium, at isang bunker. Dito sa mapa ay tatlo. Hindi ko lang ipapakita ang mapa dito kasi hot ito na mapa. Kaya ito, amin sinusuri, ginagalugad. Ito lang yung dalawang bato na nasa north ng creek, norte ng creek. Sa tagal ng panahon, pwedeng ang mga creek na yan ay nag-landslide na or na flash flood. Pwedeng nabaon na yung mga batong marker diyan na may mga puso na tatak. At pwede yan ang kasama, kasi marami yun, nakadikit-dikit. Nasa tatlong malaking bato na may marker na heart. Kaya ang pag-treasure hunt, hindi talaga yan madali. Ang tunay na remapping ay i-remap mo ang buong bundok, at malalayo yan kapag general treasures. Ngayon ito, ancient method, gagamit tayo ng linsa. Norte, galing sa creek, ang haba ng ano na yan na ginamit namin na straw. Galing sa creek, norte, and then atin yan itali doon sa marker na kahoy sa ibabaw ng tuktok, sa tuktok ng bundok sa ibabaw, para makuha natin ang estimate location ng nakabaon. Nakaguhit naman yan sa mapa, nakadibuho yan, nakadrawing sa mapa kung saan yung mga item. Kaya yan, kapag general's treasure map, makikita nyo dyan mga ka-TH,
ay meron yan direksyon ng compass. Merong 4 na direksyon yan. And then meron yang relo. At meron din siyang sun. Okay, yung sun kasi nagpahiwatig yun na east. At yung relo ay hindi talaga yun mawawala. Nasa relo ang sikreto. Nasa vlog ko yan sa mga vlog ko sa The Golden Boy. Paano tingnan ang clock face sa mapa. Ano ang mga kahulugan yan. Okay, so ito, paakyat na ito na portion at ito na yung 3/4 distance galing sa creek at 1/4 distance galing sa tuktok ng bundok na may century-old tree marker. Kaya ito na mga parte tinuturo ko. Pwedeng nandyan, pero malaki kasi ito. Kasi pag naka-scale ang mapa, sa actual yan ay malaki. Kaya yung isang guhit sa scale ay pwedeng 10 meters na yan. Or pwedeng 100 meters. Kaya ito, pero ma-estimate natin na dyan talaga. Ang problema ngayon, kung magkukay na tayo, paano natin ma-pinpoint? Yung pinpoint accuracy na tinatawag. Kasi ang kaya lang naman ng mano-mano na paghukay ay 3 meters diameter or square. 3 by 3 meters, yan lang ang kaya ng mga maghukay na manual. Na piko pala kasi nakakapagod naman kapag masyadong malaki. Pero kapag malaki na opening ng hukay, malaki ang tsansa. Kaya nga sa atin mga treasure hunters, minsan lang ang nakatama kahit na kukunti lang talaga ang nagakuha niyan. Kahit na natumbok niyo ang area, ang ginawa niyo kasi na hukay ay maliliit. Kaya hindi natamaan. Parang na ano lang, offset lang. Kaya nga, yung mga gumagamit ng backhoe, heavy equipment, yun ang malaking chance ang makakuha kasi malaki ang hukay niya. Parang swimming pool ang lapad ng hukay. Yan ang mga hukay na may chance ang hit ang item. Okay, dito sa tiningnan ko na mapa ay meron siyang mga decoy kasi decoy entrance, merong invisible entrance. At yung item ay naka-secured sa concrete bunkers. Kaya mahirap ito. Ayon sa kwento ay may sumabog daw dito na bomba 15 years ago yata or 20. Sa bundok na ito sumabog, napakalakas. Ngayon ang ko noon, aking haka-haka kung bakit sumabog yun. Kasi mayroong nag-treasure hunt. At nabundol nila yung yung pinaka trigger mechanism ng bomba, natamaan ng piko o pala kaya sumabog. Kasi kung tripwire lang, wala nang tripwire. Kasi kinakalawang na, napuputol na. Kaya yung mismo firing pin ng bomba, kapag yun ang natamaan, sasabog talaga yan. Yung bomba na ginagamit diyan, landmines tsaka yung torpedo. Yung torpedo nakahang sa ibabaw ng tunnel. At kapag nasagi nyo yung tripwire, mahuhulog yung parang torpedo na bomba. Aerial bomb ang tawag, yung ginagamit sa eroplano. At pagbagsak noon, siyempre merong yun sa dulo niya, firing pin, sasabog talaga. Kaya ingat kayo mga ka-TH. Kapag napasok nyo na ang tunnel ng Hapon, yung talagang gawa nila, yung ginawa nila na tunnel ay napakadelikado niyan. Tingin-tingin kayo kapag merong mga alambre, mga wire. At tingin-tingin din sa ibabaw, baka meron nakalambitin na parang mga torpedo na hugis na bomba.
So eto, kami ng pendulum tsaka invisible. Ginagamitan namin ng manual. Meron akong narinig na hapon na nag-recover sa isla dito. May mapa siya kaya alam niya ang area kung saan kain, pero hindi pinpoint. Ang ginawa niya, gumawa lang siya ng dowsing na made of copper. Bumili lang siya sa hardware ng copper rod at ginawa niyang dowsing. Iniwan pa nga yung dowsing doon sa kakilala ko. Talagang ginawa lang, walang mga balabala kung anong nilalagay ng mga anti-decoy. Simpleng rod lang na copper or bronze. At kapag doon nag-ikis yun na yun kasi meron naman siyang mapa. Ang hinahanap niya lang talaga ay yung malakas na detection sa dowsing rod. Pero alam niya na yung area na yun, example 10 by 10 meters, nandun talaga ang item. At para ma-pinpoint, ginamitan ng hapon ng dowsing rod. At presto, nakuha niya. Kaya bilib talaga ako sa dowsing kahit ganyan. At siya nga pala, meron tayong raffle draw ng 5 dowsing rod sa aking bagong channel. Yun ang Art Lover Millennials. Kaya comment lang kayo palagi doon para ma-familiar ko ang inyong mga pangalan, mga katiyats. At 5 ngayong Marso ang manalo ng beautiful dowsing rod, retractable antenna type. Kaya pwedeng ilagay nyo lang sa mga bulsa nyo kasi siya, yung maiksi lang. Okay, so eto, scan na natin ang lugar kung saan nag-ikis ang dowsing rod, kung anong reading nito. Ito ang maganda sa mga scanner kasi meron siyang value, merong analysis. Malalaman natin kung malakas or malaki ang value ng na-target na item. Yan lang ang advantage ng scanner. Pero sa totoo lang, hindi nyo talaga makikita kung nakalagay yan sa kahon o nakalagay yan sa banga. Kasi color coding lang naman yan. Kahit na 3D yan, ganun pa rin. Yung 3D image ay gawa lang yun ng computer, hindi yun ang natural image in real time. Okay, so maganda naman ang detection, medyo metallic. Kaya mayroong pag-asa ito, mga katiyats. At hanggang sa muli, kami magpaalam na. Ingat kayong lahat, mga katiyats. God bless you all.